Nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang po ako sa pangalang Anton. Isang masugid na tambalanista mula dito sa bayan ng Laguna. Alam niyo tambalan, isa ako sa mga nalungkot nang malipat kayo ng time slot. Natanggap ko naman na at ngayon, sanay na ako sa mahaba at mabilis na magandang tanghali ni Nicole. Sa hinaba-haba ng panahon ng pakikinig ko sa inyo, hindi ko inakala na susulat din ako isang araw para humingi ng payo. Pero dahil sa tingin ko mabibigyan niyo ako ng pangmalakasang advice na pagdesisyonan kong ibahagi sa inyo ang problemang dinadala ko. Isang dekada ko ng girlfriend si Liz. 5 taon siyang bata sa akin pero okay naman kami. Mature siyang mag-isip. Kung tutuusin, nasa marrying age na kami. Handa na ding lumagay sa tahimik dahil pareho kaming may stable na trabaho. Kaso lang, hindi pa ako nagpo-propose. Kung magiging tapat ako sa sarili ko, aaminin ko na hindi ako sigurado kung si Liz ba ang gusto kong makasama habang buhay. Ang malaking issue ko kasi tambalan, mahilig manood ng Nyorn si Liz. Paborito niyang panoorin yung mga viral na malalaswang skandal. Hindi lang niya pinapanood, sinisave niya pa. Hindi lang phone videos ang koleksyon niya. Ang dami niya ding photos ng mga machong lalaking halos wala ng damit at litaw na litaw ang muscles. Akala ko yung mga videos at photos na yun na ang magbibigay sa akin ng matinding discomfort. Hindi pa pala. May nakita kasi kung video nila ng ex niya sa phone niya. At inamin niya din sa akin na meron pang iba sa desktop niya. Ilang beses ko nang ipiniliwanag sa kanya na hindi ako komportable sa hilig niya. Kaso, ako pa yung nagmumukhang makitid ang utak. Hindi na daw niya mababawi yung nangyari sa kanila ng ex niya pero simula naman daw na maging kami, wala na siyang nakakaring iba. Wala naman daw silang physical contact ng mga machong lalaki sa phone niya kaya wala akong dapat na ipagselos. Tambalan, just the thought na may pinagpapantasyan siyang iba is just too much for me to bear. Nakakalalaki na. Valid ba itong nararamdaman ko or OA lang ako gaya ng sabi niya? Makikipaghiwalay na ba ako? Or patuloy na aasang magbabago siya? Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Nicole and Chris. Hihintayin ko po ang inyong payo. Ang inyong tambalanista, Anton. Hi, Anton! Paano ba mag-comment dito? Parang medyo mahirap siya. Paano ba? Hindi, sabihin mo, share sa yung link para mag-gets mo. Para magkaroon ng ng connection. So we can relate. Hindi naman sa mahirap. Ako para sa akin, mahirap kasi mahal mo naman si Liz. Madali lang para sa akin sabihin na, would you say na red flag yun? Depende.
Well, kasi kung in-express mo na sa kanya na hindi ka comfortable, tas ayaw mo ng mga ganyan, tas patuloy niya pa rin ginagawa or patuloy niya pa rin gagawin or wala siyang gagawin to make you feel better, then for me, yan yung red flag. Kasi ibig sabihin, hindi siya willing to adjust, hindi siya willing to change for now, mga ganong mga eksena. Ba't ba ako nahihirapan? Marami ba akong scandal sa phone? Ito naman, bago ng bago. Kasi gusto kong kampiyan si Liz. Charot, di ba? Hindi. Para sa akin, red flag yun. Di ba? Yung mga ganyan, kahit pag binaliktad din naman natin, pati maski dun sa, kulimbawa, yung ikaw naman ang meron at si Liz yung hindi komportable, red flag din yung ganon, 'di ba? Kasi hindi sabi daw nila, meron daw mga mas malalim o may psychological na dahilan kung bakit mahilig manood sa mga ng mga ganyan or mag-collect na mga ganyan. Sabi daw nila, ganon tinatamad naman akong sila, ipa-check sa psychologist. Tsaka mali mo baka magastos. Oo nga, di ba? Abala, gano'n. Oo, baka naman wala namang psychological problem. Sadyang manyakol lang talaga. Ganon, di ba? Well, ako para sa akin, the fact lang that you're not comfortable with it, hindi mo kaya yung, sabi mo nga, di ba? Just the thought of her imagining or looking at photos of other guys, yung mga ganun, may collection pa, di ba? Is too much for you to bear. So, nandun na yung sagot dun sa comment mo na yon. Just a statement na yan, basic na, alam mo na rin yung sagot. Kaya lang kasi mahal mo, iniisip mo, syempre, pag may pagmamahal, may pagkakataon na magbago, totoo naman din. Marami akong kilalang mahilig sa ganyan dati, tapos eventually nag-die down. Eventually parang para sa batong pagko-collect na ito, 'di ba? Yung mga ganon. Pwede din naman siguro nandun si Anton sa stage na yon na baka kasi 5 years younger, yung mga ganyan. So may pa-curious, mga ganon. Kaya iniisip nitong ni Anton na pwede magbago kasi pwede talaga magbago ha. Maaaring nandun pa rin pero kapag ka mas disiplinado na yung tao, mas mature na siya, yes, mas kaya niya nang i-control yung mga ganyang klase mga bagay. Kaya feeling ko nandun ka, Anton, hindi mahal naman ako ni Liz, magbabago pa yan. Totoo naman magbabago. Ganyan. Ang sa akin lang, kung too much to bear, hindi mo talaga carry, di ba? Paano? Correct. Umasa ka na magbabago, di ba? Kung kung feeling mo may mali. Hindi naman natin hinusgahan kasi marami tayong kakilala mismo na ganyan din ang ayun habit. Na nga, kaya siguro hindi kami makapagsagot na maayos Diba? Kasi ayaw namin palabasin na naguhugas kami ng kamay. Correct. Kasi we know for a fact that diba, at some point in our lives, may ganyan din kaming eksena sa buhay. Si Nicole ngayon madalas nag-share. Ano? Bakit ako? So yung nag-share ka lang. Hindi naman. Grabe ka naman. But no judgment. Diba? Kasi kumbaga sinasabi lang talaga natin, minsan sa buhay natin makaka-encounter tayo ng ganito may experience natin yung ganitong klase ng pag-explore for me. It's for me it's exploration. Curious ka lang sa maraming bagay sa mundong ito. May ganong stage, parang ganon. Yun yung sinasabi natin. Na kaya bakit parang hirap? Parang hirap magpaliwanag yung tambalan. Kasi siguro may pagdaan doon sa stage. May pagdaan. Tapos pagkatapos... Bakit parang last week lang meron? Sino ikaw? Hindi pa rin tapos yung stage na yun. Sino ikaw, partner? Baka ganon. Kaya siguro parang masasabi ko bang super duper red flag to or hindi? Ganyan. Kasi may mga tao namang nagbabago Pero for other people, hindi... Red flag na yan. Basic red flag na yan. Kasi it's an indication, sabi nga nung friend si Mars na nag-message sa akin, it's an indication of an addiction. So, para sa kanya, red flag yun. Kumbaga, iba-iba. Para sa iba, medyo pink pa kasi nga, baka stage. Stage na of exploration, para hindi naman mahuli or because nandun, hindi, may mga iba kasi na hindi naman mahuli sa usapan. Hindi, yan yung peer pressure na tinatawag Parang lahat sila, yun yung pinag-uusapan. Hindi, syempre, na-curious
ka para hindi ka ma-share. para hindi ka lang din mahuli. So ibig sabihin stage lang din ulit ng peer pressure. Mga ganun, 'di ba? Depende kasi minsan maano to masalimuot na topic, depende on how you see these materials. 'Di ba, for some it's an art kasi kaya nga may Kama Sutra 'di ba, talagang inaaral nila 'yan na talagang magagamit kasi nila yan kapag nagkaroon sila ng ng asawa. 'Di ba? So for them it's an art. But for some, 'di ba, lalo na for most conservative minds, as in talagang may mali ka agad. So red flag. So depende kung ano yung treatment mo doon sa materyales. Pinapanood mo lang ba ito or may ginagawa ka ng hindi pwedeng hindi naiintindihan ng ibang tao. So in this case, kung partner, or mas natutuwa ka ba doon versus your partner? Kasi yan, mga ganon. Pagka ganyan, ako, red flag. Kasi kunyari, halimbawa, nakita mo yung girlfriend mo nagko-compile ang mga ganong materyales, tapos ikaw natuwa ka din walang mali. Kasi, diba? Kasi gusto nyo pareho Kasi nag-share ka. Ito din, meron din akong hindi, pero diba? Pero since in your case, magkaiba kayo ng perspective. Against sa yun, o hindi ka sang-ayon sa ganun, pero siya nag-i-enjoy, then kailangan magkaroon ng arrangement. Di ba? Kailangan may mag-a-adjust. At sino siya yung mag-a-adjust? Or ikaw? Hanggang saan mo kayang intindihin yung ganoon? Ang sa akin lang, yung medyo red flag doon, yung nagbe-video ka sa sarili mo. At saka yung tas pinapanood mo pa sa sa current mo. Hindi, tsaka yung may pag-amin pa na may mga iba pa sa desktop. Hindi, so kasi parang medyo nakakadiri na ginagawa niya, pinapapanood mo sa current mo. Oo nga, parang diba? gano'n. Napanood niya ba or sinabi lang? Nakita niya, napanood ko sa cellphone niya. Yung ba yung sinabi? Oo, di ba? So, actually, itong jowa niya, parang medyo may red flag yung jowa. Parang nandun siya sa extreme na hindi posible, lang ito sa curiosity portion kasi 'di ba may mga medyo may ganun si ate girl doon din naman tayo talaga siguro mga experts pagdating diyan kung paano i-measure kung medyo may mali na ba sa behavior ni ate mo girl. Again, your emotions at saka yung kanyang emosyon habang pinapanood, those are valid emotions. Your emotion is also valid. All emotions are valid but not all behaviors are acceptable. Meaning, 'di ba, kunyari, sige, iintindihin kita, pinapanood mo 'yan. Valid yung nararamdaman mo, nag-e-enjoy ka. Ang hindi lang valid sa akin dito yung behavior na kung nagiging perverted ka na. Papunta ka na doon. Oo, sa perversion. Tsaka yung hindi mo na siya pati para sa akin hindi mo na siya kino-consider. Okay na ako dito na ako masaya. May problema tayo dun sa gano'n, 'di ba? So, sa curiosity factor, pwede sige, acceptable 'yan. Pero pag nakikita ko na may mali na, may perversion na nangyayari, then that's the time na talagang kailangan niyo na ng consultation, and that's a red flag. At feeling ko nga dito kay ate mo girl, red flag. Posible din. Posible din. Ano Ikaw na naman siya, yung makakatansya. Parang kasi partner, kung meron sa phone, meron sa desktop, ano ba yun? Diba? Kasi yung kakilala ko, binuksan ko yung drawer, ang daming laman No judgment. Sabi ko, sige. Kung masaya kang ginagawa, hindi. Your emotions are valid. Bala ka sa buhay mo, kung yun yung para mo para tumangkad. Kita mo na, dami mong alam. Hindi, kasi alam mo, nababasa ko lang yung comment na yan. Sa kunyari, like recently, merong nag-post somebody nag-post ng picture ni Joyce Jimenez. Makikita mo talaga apakaraming comments. Tapos siguro mga 80 to 90% ang comment ng mga lalaki, salamat po Miss Joyce Jimenez. Isa po sa mga nagpapangkat sa amin. Ganon. Ginamit ko lang sa radyo. Diba, for some, yun ganon. Kung nagkakaroon ka ng pleasure doon, diba, again, sige, pwede natin consider that's valid. Yung emotion mo towards those materials. Pero yun nga, depende kung gaano naka-extreme yung behavior niya. Na every time na nakakakita ba siya ng nakamukha ni Joyce Jimenez, for example, meron na siyang kakaibang ginagawa na hindi kayang intindihin ng normal na tao. Pero kasi 'di ba partner, basically yung mga bagay na nakatago ay hindi tama. So hindi ka naman nakatago kasi yan Bakit nasa ibabaw ng drawer? Bakit nasa loob ng drawer? O, 'di ba? O bakit pinapanood kapag walang ibang tao or tagong-tago ka, 'di ba? Kasi nga
basic lang na because it's porn, it's not good. Yun lang yun. Hindi, para sa akin, yun lang din talaga yun. Dumadating lang talaga sa mga curiosity stage at na dapat malagpasan mo yun. Kumbaga parang o di na-curious, o di in-explore, o di alam ko na at least hindi ako tanga tungkol sa mga ganyang klase mga bagay. Kasi for some, diba? pwede rin favorable sa relationship nila yun eh. May mga iba na ganon. Pwedeng tingnan sa ganong aspeto. Oo, diba? So, kanya-kanya. Hindi natin, ano kaya ang comment ng Grab driver na si Kuya Ronnie Leasing? Ay, Kuya thumbs up sa kanya yan. Nanonood ka ba, Kuya Ronnie? Napapa-thumbs up ngayon yan. Diba? Kanino? Kay Anton ba o kay Liz? Kanino kakampi dito? Sino ang may red flag dito? Kasi for others, ang feeling nila red flag si Anton. Si Anton yung red flag. Arte naman ni Anton. Kala mo naman hindi hindi gusto, 'di ba? May mga ganun, kanya-kanyang opinion. Pero feeling ko ako sa akin general rule, kapag ka ang isang bagay itinatago, pinapanood mo siya ng patago, ginagawa mo na siya ng patago, ibig sabihin may mali dito. Bakit siya nakatago? Yun yung sa akin. Yun yung basic rule. Ngayon, so, ibig sabihin kaya kayo nagtatago mag-asawa sa kwarto kasi mali? Ate, kung ganyan ka mag-isip, edi tanga ka. Di ba? Hindi, mali na. Ako ba? Sige, kung doon ko kukunin, partner, mali siya na nasa labas kayo ng bahay. Mali siya kung nasa labas kayo ng kwarto, may mga ibang mga tao doon. 'Di ba? So yung mga bagay na yan tinatago, not necessarily maling-mali, kundi 'di ba, gets mo naman na may mga bagay na hindi dapat ipinapakita. Kasi ito yung mga bagay that everybody can understand. Lalong-lalo na kung bata ka. 'Di ba? May panahon, may tamang sitwasyon, may tamang edad para intindihan yung mga ganitong klase ng bagay. So for some, it's okay, but for others, it may not be okay. Kanya-kanya. Kung tinatanong niya kami, para sa amin, importanteng malaman mo na it should just be a phase. Sana. Lang siya dapat. Pero you should consult an expert kung tama pa ba yung behavior ng girlfriend mo or hindi na. Ngayon, yung pagkukonsulta na yan, di syempre ikaw na yan, di ba? Kaya mo na yan. Hindi ko lang alam ano sa search mo. Di ba? Hindi ko rin sure. Pero bahala ka na. Bahala ka na. O, diba? Kaya mo yan, Anton. Ikaw naman na mas nakakilala dyan sa jowa mo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Prime detergent. San Miguel Flavor Beer. Ako naman I'm coming from somebody na ginagawang entertainment yung ganyan. Parang na pinapanood because you want to be entertained. It's an open secret. Parang halos naman lahat dumaan sa ganyan. So no judgment to them. Kaya nga sa akin nga, partner, it should just be a phase. Kumbaga, tama ka eh. Ako rin, bukod sa general rule na pag ginagawa mo siya ng patago, ibig sabihin there's something wrong with it. Wala ka naman nakitang outright na nagdodroga na sa labas na sa katarika ng araw or nanonood ng, 'di ba, nanonood ng nyor ng sa mall. Alam mo 'yun na madami makakita, 'di ba, mga ganon. Pero isa pang general rule is kapag ka pag over na, yun na, may malinad talaga doon. So kung na-entertain ka lang, natuwa ka, gusto mong makita, ganyan. Pero kung yun nga, at the expense of not being satisfied with your own partner, or kung may mali na sa behavior, kumbaga parang kung hindi ka na komportable dun sa halimbawa nakita mo pinapanood, sige palalagpasin ko yan. Pero right after that, may ginagawa siya na hindi mo kayang intindihin. Ano yung hindi mo kayang intindihin? Bumabale-balentong na siya na mag-isa doon. Gumagamit na siya ng mga materyales. Bumabale-balentong mag-isa. Bumabale-balentong na siya mag-isa doon. Buka ka siya doon. Tapos gumagamit na siya ng materyales to satisfy herself. To satisfy her cravings na, di ba? Mga ganon. So medyo may question tayo doon. Ito, there are things that you should do privately, but it doesn't mean it's wrong. May mga bagay na pwede mong gawin sa pribadong lugar, but it doesn't mean it's wrong. Diba? Kasi may mga bagay na, acceptable lang sa mata ng marami. Pero may kailangan siyang gawin. For example, pagpupo.
Oo. 'Di ba? Hindi siya mali porque nakatago. Oo. Yes, because there are things that you should do privately. In this case, yung sex or yung me time na tinatawag, it is something that should be done privately. But it's not wrong. Depende sa intensity. Depende sa anong tawag dito sa sa intensity ng ginagawa niya. Meaning, hindi ko siya maintindihan bakit pag nakakakita siya ng sapatos, nagmi-me time siya. 'Di ba? Yung sapatos na may takong. So may mali doon. May mali doon, 'di ba? Kasi perversion 'yun eh. Perversion 'yun. I don't know. Ngirap. Nakakainis naman. Wala masyado nagko-comment. Medyo ko ano to eh. Ayaw niyong ma-judge. Ayaw niyo ba ma-judge? Kasi katulad ng isa, sabi niya lang, yummy po ba si Guy? Kung hindi po, alam na. Sabi ni Meds. TikTok? Naka-live sa TikTok. Tingnan natin. Mas maraming sa Ang TikTok. dami nanonood, 100,000. TikTok. Live. Okay. Pwede ko ba ma-share yung side ko din dito, Sir Ma'am? Sige, go. Gusto kong makita yung comments nyo eh. Sana may guest po kayong psychologist. Uuwi ka daw ba sa Lukban sa Pahiyas? Tanong ni Vino G. Magpapakain ka ba? Depende. Depende pag, din. Pag may magpapakain na masarap na pagkain. Why not? Tapos may pauwi na 5 longganisang lukban. 5 dosenan longganisang lukban. Uuwi ako. Alang-alang sa longganisa. Alang-alang sa longganisa. At ayun yung gusto kong only keeping and habhab. Nakakaingit po ang buhok ni Chris ang kapal. Totoo, akong buhok ko 15 pieces na lang eh. Pag tinali ko tong hair ko, yung ng rubber band, 30 ikot sa sobrang nipis ng buhok ko. Daya yan. Ang mga balakubak yan, tingnan nyo. Try nyo maglagay ng balakubak, kakapal yan. Pag maraming balakubak, maraming nutrients ang buhok. Ganun. Fertilizer. Bakit parang wala po kayong energy mga idol today? Sabi ni Albert Palawan. Alam mo yung minsan yung gumising kang pagod, ganun. Ako ganun yung ganun yung feeling ko today. Parang gumising akong pagod. Gusto ko But yung... walang comment. Oo nga, natungkol doon. Hindi ka interesado sa topic. Interesting pa naman siya. Tigil na nga natin to. Ayun yung mag-comment eh. Charot. Ay, nako. Sabi ni Jeremy Bueno, once it becomes an addiction, then there's a problem. Kaya need to check pag-usapan na mag-partner para maagapan if ever. Ayun. So kailangan nyo talaga ng expert diyan kasi maaring may test para masukat kung perverted ba o hindi. Yung galawan ng partner isa, mo. oo. Pero sa perspective ng isang taong sobrang conservative, it's really a triple red flag. Mapulang mapula. Mapulang pula.
Sabi ni Lea Quintan Esperida, baka jutsi guy at hindi tama ba? Di satisfied si GF. Okay. Kaya nga yun yung comment nung isa. Baka wala doon itsura si Anton. Gawin ka Anton na. Ito namang si Anton kasi, kaya lang naman din siya, kahit kinoconsider niya na talagang red flag obviously with his comment na ano ba yun? Just the thought of, sinabi niya yun is something that I couldn't bear. Parang may ganun siyang statement di ibig sabihin it's a red flag for him. Kaya lang hindi ka komportable sa bibis. Oo. Sa Kaya lang, partner mo. yun nga, ang eksena nga is ano ba yung sinabi ng girl? Ayun. Just the thought na may pinagpapantasyan siyang iba is too much for me to bear. So kung too much for you to bear is obviously a red flag for you and something that you're not comfortable with. Kasi nakakalalaki. Sabi niya, nakakalalaki na. Valid ba tong nararamdaman ko? O OA lang ako gaya na sabi niya. So yung girl, ang feeling niya, OA ka naman. Wala naman akong physical contact dun sa mga machong lalaki. Kaya wala akong dapat ipagselos. Pero true naman yun dun sa part na na minsan nakaka-entertain makapanood na mga Pero hindi yung mga hard na Matatansya niya yan. Oo. Alam niyo naman pag may mali alam niyo pag hardcore na. Alam mo yung gano'n. Yung parang kayo makakapagsabi. Kasi for example, may mga lalaking sobrang fan ng mga beauty pageant. Bakit? 'Di ba? Kasi gusto nila yung portion na nakatupis yung babae. May ganon. Pwedeng pwedeng natutuwa, 'di ba? Pwedeng form of entertainment. Ang masama dito, kunyari, meron na siyang iniisip na hindi maganda sa mga kandidata, for example. O kaya, di ba, nanunungkit ng two-piece pag nakakita ng bikini kasi, di ba? Ganun na siya. May mga pinapanood, inaamoy-amoy, tas may ginagawa siyang hindi maganda. O di naman kaya, partner, kinukumpara mo na dun sa karelasyon mo to the point na yung karelasyon mo will feel bad about it. Kasi kunyari, yung karelasyon mo, hindi naman pang beauty queen yung katawan. Hindi naman lahat talaga may makikinis Hindi naman lahat talaga caring mag two-piece. Hindi naman talaga lahat ganun ka-sexy. Ganun. Siguro antok sila kaya tinatamad sila mag-comment tungkol dito sa topic na to. Ako rin gumising akong pagod. Yung natulog naman ako na parang feeling ko mahaba. Pero gumising akong pagod. May mga ganun. May ganung araw. May hangover ng weekend. Okay. Naman din lamang na naantok pa tayong lahat, sir. Exit na muna tayo. Siesta muna kayo. Sige. Pahinga muna, guys. Ekidex. Bye-bye. Bubush. Ikaw today, no? Antok ka din, kuya. Antok lahat. Bye.